Hello, ako po si Kuya Louie at ngayon, pakita ko po sa inyo yung power supply na ginamit ko po dun sa nauna kong video kung paano ko po inayos yung isang computer. So, ang pangalan po nung power supply na yon ay Antec. 750 watts po siya at isa siyang semi-modular na power supply. From the word modular, ibig sabihin po nun ay flexible siya. Ibig sabihin, gamit ang power supply nito, magiging flexible po yung pag-manage natin sa mga cable. Pero semi-modular po siya ha. At sabi po dito, 3 plus 2 years na extended warranty. Siguro ang pagkakaunawa natin dito ay 5 years yung warranty ng power supply na to. At siya po ay 80. Nasa dito ba? 80 plus bronze. So pagka ganyan po, ibig sabihin maganda po yung quality ng power supply. Pero hindi lahat ha, hindi lahat po ng may 80 plus ay talagang may quality yung power supply. Minsan may daya rin po siya, no? Pero yung power supply na to, dun sa mga nakita kong mga reviews, ay marami akong nabasang positive tungkol sa Antec na power supply. Anyway, matagal na rin naman ang power supply nito. So ano po ang laman ng power supply na to? Ito po yun. So medyo mabigat po yung power supply na to. Ayan. So Antec 750 watts. Kaya siya tinawag na semi modular kasi meron ding standard na cable tulad ng ATX 24 pin, mga 8 pin, PCIe, ano pa ba? Meron tong yan, no? Dun sa CPU, yan, 8 pin na CPU. Pero meron din siyang modular. Halimbawa, may dadagdag kayo o gusto nyo dalawa yung video card ninyo, so may extra po dito na 6 pin tsaka 8 pin na mga cable. Okay, so kaya siya tinawag na semi-modular. Merong standard na mga cable tsaka may modular na connector po dito. Okay, so medyo mabigat nga po siya. Ayan. So ito po yung ating 750 watts na Antec na power supply. Ano po ang laman niya? Siyempre, kung merong modular na port, merong modular na cable. Ayan. So merong connector na para sa Molex. Parang walang Molex to. Parang walang Molex. Oo, wala siyang Molex. Ayan. So kung gagamit ng Molex, ibig sabihin dito kakabit. Parang may converter dito ng Molex. Okay, so kasama po ito. Meron ding cable tie, tsaka syempre AC power cord. Okay, so na ikakabit ko po ito dun sa computer na nasira. Now, bakit ganito po yung power supply na binili ko? Bakit bumili ako ng medyo mahal na power supplies? This one is 4,100 pesos eh. May mabibilan tayo na 750 watts na around 2,000 pesos lang. So, bakit hindi na lang yun ang binili natin? Ang reason po ay ito. Kung nakikita nyo po ang computer na ito, mapapansin nyo po na meron siyang mamahaling video card, medyo mahal po yung motherboard na yan, at meron siyang 4 na mga fan. Dito sa setup pa lang na ito, masasabi natin na medyo mahal po yung computer na to. Hindi po katalinuhan na bibili kayo ng generic na power supply kasi maaaring masira po yung mga piyesang yan. Huwag po kayong manghinayang na gumastos sa power supply. Huwag po tayong bibili ng generic. Pakita ko po yung lumang power supply niya.
So ito po yung lumang power supply. Ito po ay merong 80 plus bronze na nakalagay. Pero palagay ko, ito ano ko lang ha, opinion ko lang po ito ha. Siguro yung power supply na to, maganda ito sa mga ordinary computer user. Pero kung ang computer natin ay ganito, yan, ganyan, hindi po advisable na ganito yung power supply natin. Bakit ko po nasabi? Ang nasira po dito sa power supply na to ay capacitor. Ngayon, nagkataon na meron din akong na-repair na computer na nasira din yung power supply. Ito po yun. At ang nasira rin po ay capacitor din. Nagkataon lang po ba? Hindi ko po alam. Masabi ko lang po, siguro yung mga ganitong power supply pwede sa ordinary user ng computer. Pero kung maganda o mamahalin ang mga component ng inyong computer, huwag po kayong magsisettle sa mura na power supply. Maganda na magtanong po tayo sa mga marurunong o lalo na dun sa bibilan natin ng computer o sa PC store. Hindi ko po intention na siraan yung power supply na to. Kaya lang sa na-experience ko kasi 2 beses na puro capacitor yung nasisira or pumuputok sa mga ito eh. Baka kayo rin na-experience nyo rin po ito. Baka ang mga power supply na ito, although naka 80, sabi dito 80 plus bronze siya o 80 efficient power po siya, baka pang ordinary user lang po ito ng computer. Okay? So, panoorin nyo na lang po yung naunang video na in-upload ko para makita nyo po kung gagana po ito dito sa computer na to. Yan. So, kung kailangan nyo po ng alternative na power supply, halimbawa, wala kayong nabili na mga power supply na talagang maganda yung pangalan tulad ng Corsair or MSI, so magandang alternative po itong Antec power supply. So I hope nakatulong yung review ng power supply na ito para meron po kayong mga mapagpipilian na power supply. Maraming salamat at ingat po tayo lagi.